OMG, good morning mga nanay, mga tatay dyan, mga sibling. Ito, akala namin wala nang snow. Ito ay March snow. Spring na sa amin pero nag-snow pa. Ayan, oh, kumapal ang snow sa kalsada. So, ingat po mga driver. Drive safe po. Ayan po, lubuksan natin. Oh, ito po yung harapan namin. Pero hindi siya malamig. Nagbabagsakan lang mga snow. Hindi na rin ako naglalagay ng mga asin dyan. Ang binata na. Hintayin na lang namin kung sinong mag-volunteer. Ayan o. Pero tingnan nyo, may mga bantay kaming maraming ibon sa labas. Nagkakantahan, hindi sila nilalamig. Oh. Ayan mga ibon mga yan. Bakit kaya nag-snow na naman? Akala namin pa spring na nga. Start ng spring na kasi malapit ng katapusan. Mag-April na, magsisimana Santa na next week. Ayan ang mga daan namin, puting-puti na naman. Diyan kami dumadaan na naman instead of road. Wala kang makikitang road kundi yung puting-puti na soil. White soil na naman kami. So, syempre, ganun talagang buhay. Dito sa Canada, snow is snow. Bigla na lang darating, bigla na lang aalis. But anyway, thank you Lord. Kasi we are still safe. Tingnan nyo yung mga top ng mga bahay, puro snow. Hindi pa nga ito malakas eh. Sana wag nang lalakas. Ayan po. Napakita ko lang kasi nabigla lang ako. Pinuksan ko yung pintuan. Snow white, roads white. Ayan. Hanggang doon. Slow drive. Drive slow. Di ba hindi naman malamig? Malamig? Hindi daw. Pinuksan ko kasi yung pintuan namin. Tignan nyo, oh. Walang mas... Kung may bago kang sasakyan dito at wala kang garage, parking garage na maganda, ayan, ganyan. Kasi dito, free naman kami dito sa harap ng bahay, road parking. Safe naman kasi lahat naman dito may mga camera na wala ka nang itatago. Ayan, nagkakantahan mga ibon na nilalamig sila, oh. Hindi nyo lang naririnig kasi sinarado ko yung pintuan namin. So maraming salamat po. In-update ko lang ko kayo. Pinakita muli ang nagbabagsakang snow dito sa harapan ng bahay namin. Kaya ang na namang lumabas, napakatamad na naman lumabas. We hope na next month ay wala ng snow. Ginamit ni Jeffrey yung sasakyan ko dahil nga malayo ang pinuntahan niya. Kaya pag ganito, sana Lord, naway Lord, lahat ng mga nagdadrive, ingatan mo, gabayan mo pong mga sasakyan nila kasama pong mga driver dahil this is the worst road pag nagdadrive po kami. Ito po yung pinaka scary, lalo na po kung freezing ang mga daan. Hindi mo makikita na snow. Ang makikita mo ay gray color pero ice na pala yun. Ice gray. Yun ang pinaka-dangerous kasi maski gusto mong i-brake, minsan yung mga sasakyan mo ay hindi kakagat yung brake nila. Kaya minsan doon nagkakaroon ng mga aksidente dahil nga madulas talaga ang daan. Kaya nakakatakot din mag-drive pag mga ganong freezing snow.
Lalo na umuulan, nag-i-snow, nag-aagaw, kaya nag-pre-freezing. Mas maganda pa yung malakas ng snow pagbagsak. Tunaw, wet snow naman yun ang tawag. Wet snow. Pero ngayon, hindi wet snow, hindi freezing, kundi normal snow ito. Dahil nga, nagbabagsakan ng normal. Ayan. Pag makikita nyo kasi ang snow talaga, parang star din sila na galing sa taas. Ayan o. Ayan po ang aming snow dito sa harap ng bahay. Pinapakita ko sa inyo dahil sa mga namimiss ng mga snow. Ayan. Linabas pa naman namin na yung mga puti naming upuan kasi akala namin di na mag-i-snow. Dahil pag snow, pinapasok lahat kaya masikip ang loob ng bahay. Ayan sila oh. Ayan po. At anyway, ingat po lagi kayo. Samahan kayo ng ating Panginoon. Today is March. Anong pitsa dyan? March 20? It's a March 22. So next week, Holy Weeks na natin. At March 22, it's a Friday today. So next Friday is a Good Friday. Kaya hinihiling natin sa Panginoon ang safety, the whole world. Hinihiling natin sa ating Panginoong Hesus na patawarin niya ang buong mundo at mahinto na ang mga sakuna, landslide, fire, earthquake, higit sa lahat, gutom sa mga mahihirap na lugar. Ganun din po, lalo na sa mga mapanirang gustong umunlad ang ating bansa pero pilit nilang dinadaw. Instead na ipanalangin nila ang ating bansa. Ilapit nila sa ating Panginoon ang mga namumuno. Pero ano ang nangyayari? Paninira ng paninira. Hindi talaga tayo uunlad ang bansang Pilipinas kung ganyan. Mahalin natin ang ating bansa, anuman ang paghihirap, sa hirap at ginhawa, makakaraos din tayo. Kaya sa mga mapanira, kung ayaw nila ang ating presidente, ipanalangin nila na magawa niya lahat ang mga tungkulin niya. Kasi hindi naman basta-basta na pag-upo niya automatic na yung sinabi niya matapos agad. Kaya syempre, there's a lots of processing. Kaya magtiyaga muna tayo. Huwag tayong mainit. Huwag tayong mapanira. Higit sa lahat, mahalin natin ang ating kapwa. Forgive those offended us and each other kasi yun ang gusto ng ating Panginoon. Lalo na ngayon itong coming Holy Weeks, Good Friday. Alam nyo ba, baka hindi nyo pa alam, ang Panginoon nating Hesukristo, siyang nagbayad ng ating mga kasalanan. Alam nyo ba, baka hindi nyo pa alam, sa mga hindi pa nakakaalam, ang kasalanan mo at kasalanan ko, kasalanan ng ating lahat sa buong mundo, siya po ang nagbayad, kaya po siya ay ipinako sa krus. Nagpakumbaba dahil mahal niya tayo. Minahal niya tayo ng lubusan. Kaya kung ikaw ay may nararamdaman ngayon, financially, spiritually, materially, emotionally, depression, tawagin mo lang ang ating Panginoon. Healing, miracle healing, tawagin mo lang ang ating Panginoon. Dahil siya lang ang nakapagbibigay ng kalakasan sa ating pananampalataya. Tulad ngayon, itong nangyari ngayon, hindi namin ini-expect na darating babagsak ang malakas na snow. Ito ay kalooban ng ating Panginoon dahil siya lang ang nakakaalam ng buong nangyayari sa buong mundo. Pinapahintulot niya ito dahil minsan sa katigasan ng mga tao, mga kanyang nilalang.
minsan mas magaling na sila kaysa ating Panginoon. Kaya ito po, patawarin niyo po ako kung nasabi ko po ito dahil ito po ang laman ng aking puso for the day. Dahil it's a Holy Weeks, kailangan kung sino yung nakaaway nyo at sino yung nakapagbigay ng sama ng loob sa inyo. Panahon na kapatid, hindi naman mahirap magsabi ng humingi ng tawad. Mas maganda nga yung humingi ng tawad kaysa nagkikimkim kayo ng sama ng loob sa inyong puso. Dahil sa pagkikimkim ng sama ng loob at ayaw nyong magpatawad, yun po ang sanhi minsan ng sakit, sanhi minsan ng kamatayan. Kaya mga kapatid, ito po'y mahal ko kayo, mahal din natin ang ating Panginoon. Naway, ngayon pa lang, sino man ang iyong kaaway, tawagin nyo na sila. Patawarin man kayo o hindi, basta nasabi nyo, humingi kayo ng tawad sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Buti pa nga ang mga ibon, walang problema. Kumakain sila, nagkakantahan sila, hindi nila problema ang bukas. Tayo, puro problema dahil pinoproblema lahat. Sana maalis na ang sa ating isipan ang mga ganyang isipan. Magsaya tayo. Ilapit natin lahat sa ating Panginoon ang ating mga problema, lalo na po sa mga pamilya, may problema. Maaayos din ang lahat yan. Basta magpakumbaba tayo, manalig at manalangin. Yun po ang ating sandata, panalangin at lumapit sa ating Panginoon. Dahil siya lang ang nakakaalam ang lahat, siya lang ang nagbibigay ng kalakasan sa ating lahat. Higit sa lahat, palakasin ang ating pananampalataya. Dahil itong Holy Weeks na ito, ialay po natin ang ating buhay sa Kanya. Ang ibig pong sabihin ng pag-alay, magsakripisyo po tayo. Magpasting po tayo kung ano yung mga favorite yung ginagawa. Magpasting po maski sa pamagitan lang ng Holy Weeks para ipakita natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Naway, sa mensaheng ito, para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, dahil ito ang mensahe ng ating Panginoon. Hinihiling niya magpatawaran, magbigayan, magmahalan, magkaisa, higit sa lahat. Mahalin natin siya. Ibigin natin siya. Kung paano yung pag-ibig niya sa atin, ganun din po ang pag-ibig na ialay natin sa Kanya. We will serve the Lord even the trials come. Yun lamang po ang aking masasabi sa ngayon dahil po it's a Holy Weeks. Holy Weeks. Dito natin nakikita paghihirap ng ating Panginoon. Dito pinahirapan dahil sa ating mga kasalanan. Hindi po siya nag-isip, dalawang isip, naggumanti nung ipinako siya sa krus. Bagamat nagpakumbaba, pero nandyan ang lagi ang ating amang Yahweh El Shaddai na tumulong sa Kanya upang ialay niya ang Kanyang sarili sa buong mundo. Dahil ang buong mundo ngayon, wala nang kasing sama pa. Naway Panginoon, patawarin mo po kaming lahat. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, samahan niyo po ako. Bow your head. Sa mga hindi po nagsasign of the cross, okay lang po. Just bow your head. Samahan niyo po ako dahil sa ating pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Banal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, amang Yahweh El Shaddai, Diyos namin na lumikha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos namin na nagbigay ng aming buhay at ang aming ikinabubuhay. Sa pangalan ni Jesus na bugtong mong anak, muli kami po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang mula bata magpahanggang ngayon.
kasama po ang aming mga mahal sa buhay, at kapwa naming nabigyan ng sama ng loob, at ganun din po sa mga taong nagapagbigay ng sama ng loob sa amin. Pagkalinisin mo po kami, O Diyos, sa kabanal-banalang dugo ni Kristo Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat po sa kapatawaran na ginawad mo sa amin. Maraming salamat po sa paggabay mo sa amin, higit sa lahat, sa bagong buhay, bagong pag-asa at bagong nilalang mo. Maraming salamat po sa mga biyayang pinagkakaloob mo sa amin sa grasya sa araw-araw na aming ikinabubuhay. Maraming salamat po sa lahat ng mga instrumento na patuloy mo pong kinakalabit na nagbibigay, tumutulong, binubuksan nila ang kanilang mga palad upang tumulong sa mga nangangailangan. Maraming salamat po, Ama, for your loving mercy and compassion, especially spiritually,